Dahil sa presensya ng Chinese Navy warship noong nakaraang resupply mission sa Ayungin Shoal, nababahala ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad ng pag-atake ng China. Pero magpapatalo na lang ba tayo basta-basta? Siyempre hindi. Sa kakapasok lang ng anunsyo mula sa AFP Western Command, inanunsyo nito na i-deploy sa resupply mission ang isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng Pilipinas, na BRP Davao del Sur. Kasalukuyan na itong nasa Western Command sa Palawan para maghanda dito, pantapat sa warship na ipinadala ng Chinese Coast Guard. One of the largest vessel na Philippine Navy natin that can conduct multifarious military and non-military operations. Right now, we are at Western Command Joint Operations Area and nandito kami to increase our naval presence. We will do our best to protect yung territorial integrity and of course maintain our sovereignty. Napakalaking babalato para sa China na hindi natatakot ang Pilipinas makipagbombahan sa kanila. Armado kasi ang BRP Davao del Sur ng 2 attack helicopter. Idagdag mo pa dyan ang 2 ring amphibious assault vehicle na hindi lang pandigma sa lupa kundi panggera rin sa dagat. Talagang laban kung laban ang aksyon ng AFP. Sa West Philippine Sea, matigas talaga yung China. No? They called us provocative. All our efforts to resupply provocative and violation of their sovereignty. Paano yun? How will that affect in any way yung operations natin doon? To include yung mga joint sales natin with our allies. Walang epekto to sa operations natin. At kung tatawagin po tayong provocative, ang provocative kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila o mangisda tayo doon. Sila ang nangihimasok dito. So, paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila, lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyang mga salita. It leaves us really doubting where they are coming from and what kind of sincerity they are proving to the Filipino people with these kinds of statements. Hindi sa paghahanap ng gulo ang desisyon ng Pilipinas na ipadala ang BRP Davao del Sur, kundi pagtatanggol sa karapatan ng ating bansa dahil atin naman talaga ang Ayungin Shoal. Tama na raw ang 6 na taon na pagiging mabait sa China sa termino ni Pangulong Duterte. Panahon na para wakasan ang pambuling ito. Dapat nating palagan kasi pinakita ko ng 6 na taon ng Duterte administration na i-accommodate nyo China, i-appease nyo China, isa lang o matatanggap natin, pananakop ng China. Kinakailangan din magpadala tayo ng Navy doon dahil yung China Coast Guard ay under ng military. Importante lang pag may mga yung resupply mission, nakaalalay lang sila doon. Dahil sa palala ng palala ang sitwasyon sa West Philippine Sea, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na may plano sila sa posibilidad ng kaguluhan. Dito iginiit na kahit ulit-ulitin pa ng China ang aktibidad nito sa West Philippine Sea ay papalagan to ng AFP. We don't want to telegraph what is inside our mind because this is a matter of national security. For the much more strategic approach, we are leaving that to the Armed Forces of the Philippines. We don't need permission from China. As I said, we have uncontested sovereign rights over these waters. That is something that we need to emphasize. Kung hindi aaksyon ng ating bansa laban sa China, paniguradong masasakop lang tayo ng ganung kadali na. Kayo, pabor ba kayo sa paglaban ng ating bansa sa ating karapatan? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.